Guys, good afternoon. Nagbabalik tayo si Superworm Pasig. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-isolate ng mga superworms para maging breeder at anong size ang dapat natin isolate. So, wag na natin patigalin. Ayun guys, ito nga pala yung mga napilian natin na mga jumbo na i-isolate natin. Galing to dun sa black pin natin, yung underbed na black. Ito yung mga good sizes na napili natin na i-isolate natin. So ito, mga nag-i-edad to ng mga 3 months old. Kaya maganda siya. Ito yung ideal na i-isolate talaga, mga jumbo worms. Kung titignan nyo guys, yun, malaki tsaka matataba siya. Kaya pag nag-BT sila, maganda yung kalalabasan. Ayan guys. Ayan. Maganda yung quality, kaya magandang i-isolate yung mga ganyan. Mga 1,000 pieces lahat to guys, kaya medyo madami-dami siya. Pusin natin lahat ng delicate na nandito. Simulan na natin guys yung pag-isolate. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo yung ginagamit natin na delicate. Ito may takip na to guys. May butas na rin siya guys na dalawa para makahinga yung superworms natin. Bali guys, nalalagyan na natin siya ng superworms. Bali isa-isa lang natin siya ilalagay. Yan, isa lang bawat isang delta. Tapos takapan natin, tatabi natin. Hanggang sa maubos natin lahat ng delicap na may tigit-tigit ng superworms. So, okay na yan guys. Tabi na natin. Tapos yan guys, pinorward ko na lang kasi talagang madami lalagyan natin delicaps, kaya pinas forward na lang natin. Tapos pag naubos natin yan yung delicap, isasalansan din natin yan dyan sa may orakan. Tapos doon natin siya ilalagay sa pinaka-housing ng orakan para doon kasi is madilim, kaya magandang doon natin sila itabi para ma-trigger sila mag-pupate. Mas mabilis kasi mag-pupa doon. So, ayun guys, natapos na natin. Nailagay na natin lahat dito sa housing ng orakan. Yan, nilagyan natin. Bali, nakadalawang set lang tayo pala. Kasi marami tayo na damage na delicap. Siguro ito is almost 900 delicaps lang nilagyan natin na superworms. So, next is yung mga Yakult bottle na lang ang gagamitin natin para marami tayong ma-isolate pa na jumbo superworms para marami tayong breeder this season. So guys, kung wala naman kayong orakan, pwede kayong gumamit ng gantong box. Make sure na naka-island setup siya para hindi lang gamitin yung mga na-isolate nyo. Before kasi yan ang gamit ko yung box na yan. Madilim din siya, and then lagay nyo sa medyo malamig na lugar para mabilis silang mag-pupate. Bali yun guys, nakita nyo na kung paano natin nilalagay yung mga superworms, mga jumbo size na superworms sa mga delicaps. Ganun lang, ilalagay natin yung bawat isang superworm sa isang delicap, and then ilalagay natin sa some place na madilim para mabilis silang mag-evolve. Mag-evolve una kasi, yung unang stage nila is letter C. Yan, parang ganito. Yan, letter C. Sumunod is, after mag-letter C, siguro mga 2 to 3 days yun before natin ma-isolate. After natin ma-isolate, 2 to 3 days magle-letter C na siya. Parang ganito. So, after a week, makikita natin, magiging pupa stage na siya. Gaya nito. And then, a week after ulit, makikita natin, magbabago na ulit stage niya, parang ganito. Bali, magmamult na siya. Alisin niya na yung balat niya, and then magiging fresh beetles siya. Unang-una is white beetles siya. Ito yung tinatawag na natin na fresh beetles. Yan, kulay white. After mga ilang hours, siguro magiging brown siya. After ng brown, siguro mga 12 hours, magiging darkling beetles na siya. Yun. After that, siguro mga 4 days, 5 days, or a week, adult beetle na siya. Yun, na sila mag-breed.
Yun yung time na mag-love making na yung mga beetles natin and then nagpo-produce sila ng eggs. Yan. Siguro mga after 2 weeks, yan, mag-harvest na tayo ulit ng bago nating mga microworms. Yan. Sa next video, papakita ko naman sa inyo pag naka-harvest na tayo ng mga microworms. Yan. Next video na lang yan, guys. Para masundan niyo yung mga next na gagawin natin sa mga superworms kaya sa mga darkling beetles natin. So, paki-follow na lang and subscribe and like my page, Superworm Pasig. Okay? Thank you guys. God bless.